Hello guys, good morning. Magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat ng mga kapitos. Meron tayong pag-usapan ngayon, napakagandang episode. Yung regarding dun sa, for example, third quarter tayo in the game and bola po siya ng Team B. So patawid po siya ng kanyang front court. So nasa backcourt pa siya. So ang pag-aaralan natin dito yung ano yung mapiprevail dun sa dalawa kung yun yung nangyari. For example, one, maganda ang depensa ng A. So nangyari, nagkaroon siya ng held ball. So with A1 and B1, for example, kahit naman sa held ball, one or two hands, nagkaroon na siya ng laban. Basta firmly yung pagkakahawak sa bola, pwede natin siyang i-held ball, no? So para maiwasan yung ando top or outness, no, yung magkasakitan. So ang gagawin natin diyan, i-held ball natin. Pero what if ang shot clock ay 50 na? So tapos siyempre pupunta tayo sa apa, di ba? So ano ang gagawin natin? So kung mag-alternate possession tayo, okay lang kung ang shot clock niya ay 15. So, mapupunta ang bola sa APA, for example, bola pa rin ng B. So, magkakaroon na tayo ng violation, mga kapitos, no? Hindi na natin siya i-inbound para dun sa APA niya. Kasi nga, magiging violation na niya ngayon yung 15 seconds na 15 na yung shot clock niya, kasi 15 na yung shot clock natin, mga kapitos, no? For clarification lang. Pero what if ang possession arrow ay mapupunta naman sa A? So magpiprevail naman dyan yung tinatawag natin na ball possession, kung saan nangyari yung held ball niya. So 15 pa rin as is yung shot clock natin, mga kapitos, no? Yan ang sabi natin na ano ang magiging diferensya kapag ganyang violation ang nangyari, halos nagsabay, no? So dun sa Article 12 natin sa jump ball and alternate possession, tsaka doon sa Article 29, yan yung magagamit natin dyan, mga kapitos. Kaya napakaganda din yung situation na yan, kung paano natin siya yung resumption ng game, no? So, kailangan maging alerto tayo dyan kung ganyan yung situation na mangyari sa atin, mga kapitos. I hope nakuha po ninyo yung ibig ko sabihin kapag ganyan yung situation natin. Okay guys, salamat and thank you very much. God bless you all. Bye-bye.